Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So, for today's video mga master ay pag-uusapan natin ang sinasabing bagong sistema ng LTO. Ano? So, ito ay ang digital ID na sinasabi or ang digital license ng LTO. So, pag-usapan natin ito, saan nga ba ito pwedeng gamitin, ano ang advantage at disadvantage ng bagong sistema ng LTO. At mamaya ipapakita ko sa inyo mga master kung ano ba yung itsura ng digital ID or ng isang digital license ng LTO. So, pag-usapan natin ito at mamaya babasahin natin yung mga concern ng ating mga nabasa dito sa portal ng LTO mismo. So, let's go. So, bago yan mga master ay basahin muna natin ang nakalagay sa memo regarding dito sa e-driver's license or digital ID. So, ito yung nakalagay sa memo. LTO to issue e-driver's license. The LTO will begin issuing electronic driver's license or EDL following the release of implementing guidelines as part of LTO's digitalization efforts, while ensuring the efficient administration of the driver's licensing system. So ito mga master ay isa lang sa option or isa lang additional na option na ibibigay sa atin ng LTO, which is yung physical ID mismo or yung card ay hindi pa rin mawawala, pero ito ay additional lang na pwede nating gamitin in case na wala pa tayong physical ID or yung sinasabi binibigay nilang mga papel. So ito ay option yung i-access. So, under the LTO Memorandum Circular Number HAV-2023-2410, holders of valid driver's license issued by the LTO will be given access to the EDL module. So, lahat daw ng may hawak na driver license na valid ay merong access nito kung kayo ay re-register sa portal nila. The ADL is a valid, secure, and alternative form of authorization for persons operating for motor vehicles. We are launching this as part of the agency's digitalization. LTO Officer in Charge Assistant Secretary Hector Villacorta said. So, si Secretary Villacorta daw ang nagsabi nito. So, the EDL will also ensure efficiency in our service, he added. As stated in the guidelines, holders of EDLs have the same privileges and responsibilities accorded to holders of a physical driver's license. So wala daw naman pagkakaiba. Yung may mga hawak ng physical ID card at itong bagong sistema nila na electronic digital license ay parehas lamang ang function or ang paggamit. EDL holders are likewise subject to the same rules of traffic violations, impositions of fines and penalties according to the LTO guidelines. So parehas lang din. LTO enforcers and its deputized agents shall accept a holder's EDL as a valid form of authorization and identification to operate a motor vehicle. So, yun nga, kung halimbawa naiwan nyo or kung halimbawa ayaw nyo ipakita yung papel na inisyu sa inyo ng LTO ay at ipinakita nyo itong EDL ng LTO at hindi tinanggap ng mga enforcer, no? So ipakita nyo lang yung memo na to. So ma-access naman to sa LTO, no? So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano itsura ng sinasabing electronic digital license na to, na makikita mismo sa LTO portal at paano nga ba ito magiging valid para tanggapin ng enforcer. Apprehended motorists must present the EDL only by accessing their LTMS portal account, while those who failed or refused to present their EDL will be considered a violation of failure to carry a driver's license. So yun nga, magiging valid lang yung EDL nito kung sa LTO portal nyo lang siya i-access. Yung
sinasabing screenshot or isa-save ninyo yung picture ng EDL ninyo ay hindi siya valid. So kailangang mapatunayan nyo na in-access nyo sa LTO portal. Or kung hindi naman ay yung physical na papel na inisyu sa inyo, or kung may physical mismo kayo na driver's license ay yun ang ipapakita ninyo. Similar to a driver's license card, apprehended motorist by issued a temporary operator's permit TOP or an electronic temporary operator's permit which will be valid for 72 hours from the issuance of TOP. So kung merong TOP ay meron ding electronic TOP. So ito daw ay magiging valid lang for 72 hours or equivalent ng 3 days. So tama ba sa previous 7 days yung ibinibigay nilang validity na pwede nyong hindi bayaran yung inisyu sa inyo na ticket, pero dito sa nilalaman ng di ko lang sure kung electronic TOP yung binabanggit nito, pero mayroon siyang TOP or electronic TOP kung 72 hours or equivalent sa 3 days na pwede nyo lang hindi bayaran yung inyong ticket. So pag nag-exceed na sa 72 hours or 3 days ay mako-considered na as driving without license na kayo. So yun daw, kailangan nyo mabayaran within 72 hours or within 3 days yung inyong violation. Sabi dito, failure to settle the violation within the prescribed hours, the TOP will be deemed invalid, while the driver will be prohibited from operating any motor vehicle. Yun nga, pag hindi daw kayo nakabayad within 72 hours, 3 days, ay hindi na kayo pwede mag-drive at considered na as driving without license na kayo. So, automatic yun, impound ang inyong sasakyan. At yun, hindi na kayo pwede mag-drive. Should the EDL holder has an existing or unsettled violation or alarm, the EDL holder's LTMS account will be suspended even as the photographs and screenshots of the EDL will not be recognized by LTO law enforcement officers. So, ayun, pwede naman pala yung pwede naman pala screenshot or yung mga nakasave nyong photos ng inyong electronic driver's license. Yung sinasabi ko mga master, yung nakasave ay galing din dito sa LTO portal, hindi yung physical ID ninyo or physical license nyo na pinicturan ay hindi po yun yung valid. Yung galing sa LTO portal lang po yung sinasabi ko dito. Na yun nga, kung halimbawa may unsettled violation kayo, ay i-deactivate yung LTMS portal nyo. Kumbaga, malalaman niya ng enforcer kung hindi nyo ma-access kasi kailangan sa harapan nila bubuksan itong digital ID. At pag hindi nyo nabuksan, ibig sabihin ay kayo ay mayroon unsettled violation na hindi pwedeng, kumbaga, kung halimbawa nagpakita kayo siguro ng save photo or yung screenshot photo, pwede nila i-verify, pwede nyo bang buksan ito sa LTO portal for verification na valid itong nakasave nyo. So siguro ganun mga master yung magiging niya, way ng pagbabalidate ng inyong EDL. So ayun mga master, papakita ko sa inyo sinasabing LTO portal, no. Ito yon. So kung wala pa kayong account, register lang kayo dito at ilagay nyo lang yung mga details na kukunin nila at siguraduhin yung hawak nyo yung nyo, driver's license nyo. Tapos one Gmail account lang per account yung pwede nyo i-register dito. So kung may Gmail account kayo at gagamitin ng iba para i-register sa kanilang lisensya, ay huwag nyo ipagamit ng Gmail account nyo kasi one Gmail account lang per driver's license holder lang ito. Pag naka-register na kayo, login na kayo. Ito, yung Gmail account, tapos yung password na
ginawa nyo. So, ayun, paalala lang mga master, kung gagawa kayo ng mga gantong account, siguraduhin yung tinetake note nyo yung mga password na ginagamit nyo. At isang tip lang para sa inyo mga master, lahat ng account na ginagawa nyo dito sa online ay mas maganda isang password lang yung ginagamit nyo para hindi kayo malito. Kumbaga kasi kung marami kayong mga online account, halimbawa sa Facebook, sa Gmail, sa mga games, yan, isang password lang ang gamitin nyo para hindi kayo nalilito, or much better i-take note nyo sa notebook, notepad ng inyong cellphone, sa notepad ng inyong laptop, pero be sure na walang makaka-access nung uh, na-record yung password. So, ayan, mag-sign in na tayo. So, ayan mga master, yung magiging form ng kanyang portal. So, meron tayo ditong digital ID, licensing, yan sa vehicle. Kung meron kayong vehicle na nakapangalan sa inyo, ay much better i-register nyo na dito kasi yon yung isa sa naging topic natin noon na kailangan nasa pangalan nyo na yung vehicle na nabili nyo. Kung halimbawa ito ay second hand yung nabili, much better ipalipat nyo na sa pangalan nyo at i-rehistro din dito sa LTO portal kasi in the future yun na rin yung magiging sistema natin na magiging katulad na rin sa ibang bansa na lahat ay ma-verify na true online. At itong licensing mga master, kung halimbawa dadating ang panahon ay dito na rin sila magbe-verify na hindi na kailangan nilang tingnan yung ID mo, sila na mismo yung magbe-verify sa portal na ito na kung meron nga ba kayong valid license or kung sa inyo nakarehistro yung inyong sasakyan ay pangalan lang ang tatanungin nyo tapos verification lang kung saan kayo nakatira na which is yun yung nakaregister sa inyong details dito sa portal. Yung mga ganong verification mga masters. So far sa ngayon marami pa tayong reklamo kasi nga daw dapat sila ang nagbe-verify sa LTO na rehistro yun or kanino nakapangalan which is hindi pa tayo capable sa ganong sistema. Kaya ito, iniisa-isa nila para in the future maging ganon na yung ating sistema. Kaya so far dapat sa ngayon gawin muna natin yung tama at gawin muna natin yung part natin bago tayo magreklamo. So ito mga master, ito yung digital ID na sinasabi ko. Yan, ito mismo yung physical card na ipiniprint nila. Ito mismo mga master, inililipat lang nila sa fiberglass sa card at ito na mismo yung i-issue sa inyo. So kung meron kayong papel, ay meron din kayo nito mga master. Ma-access din ninyo ito sa inyong portal. Kung halimbawa kayo ay medyo parang sa tingin nyo ay pangit yung papel na ibinigay sa inyo, much better. Ito na ipakita nyo kaysa yung papel pandudukot-dukotin nyo. Mamaya mabasa, mamaya katitiklop nyo tatanggal sa lagayan, babalik ay napupunit yon. So much better ito na yung pakita ninyong ID sa mag-aano sa inyo, mag-a-apprehend sa inyo or magbe-verify sa inyo mga enforcer. So, ngayon naman ay pag-usapan natin yung ilang mga comments dito sa kanilang post. So, kung kayo may comment or may concern na nakikita na sa tingin nyo ay may conflict or magiging hindi pabor sa inyo, i-comment nyo para mapag-usapan natin. Sabi dito ng isang comment, sabi niya, hindi pa rin hanggang ngayon naayos problema sa plastic DL. Band-aid solution lang ito of digitalization yung mga DLs. Paano na lang kung di mo nadala phone mo o kaya hindi smartphone ang gamit mo di aasa na lang muna sa DL na papel. Yung bayad mo naman kompleto yung pag-renew mo pero papel lang ini-issue sa inyo. Yan sabi ko nga kanina mga master, ano lang to, additional option nyo. So kung may na-issue sa inyong papel, yun nga sabi ko, much better ito na yung gamitin nyo. At itong sinasabi ni
master sa comment ay paano daw kung wala kang phone na dala or kung hindi smartphone yung gamit mo is which is option mo pa rin yan. Kumbaga sa panahon ngayon naman siguro halos kalamitan na tayo puro smartphone ang gamit no pero nasa sa inyo pa rin kung paano nyo i-absorb ang sistema na to. Meron kayong option na gumamit ng papel pero yung papel naman na yun siguro naman sabi nila next year mag-i-issue na sila ng mga ano card, physical card. So ayun, option nyo pa rin. Kung digital ID ang gusto nyong gamitin, kung yung papel naman is madali lang solusyonan. Ipalaminate mo or pa-kopya mo ng madami or ano. So kumbaga give and take lang tayo mga master. Sabi pa dito, so meaning libre ang access sa site, di na kailangan ng data or load. At paano yung walang cellphone? Yung panukala na yan dapat dumaan sa Congress para maging batas. I-require nyo kasi magdala ng cellphone na may internet. Yun nga, sabi ko, siguro naman kung halimbawa wala kayong access, pwede sigurong sabihin nyo sa enforcer o tingnan nyo, ilalagin ko diyan sa cellphone nyo yung ano, yung account ko para ma-verify nyo. Pwedeng ganun or kung kumbaga kung may kasama kayo para lang ma-access na ma-verify na may ano kayo, account kayo or valid yung pagdadrive nyo. May mga option naman kung may kumbaga nga sabi nga nila, maraming paraan kung gusto, maraming dahilan kung ayaw. Yun lang mga master at yun nga sabi ko nga sa ano sa in the future hindi na para kayo ang mag-verify, ibibigay nyo lang yung pangalan sa mga enforcer or mga nagpapatupad ng batas para sila na mag-verify. Kumbaga, yun yung magiging sistema. Sabi nung isa, ID card kailangan namin. So sa ngayon naman hindi pa lahat na i-issue ng ID card pero yun nga ano ba ang mas magandang gamitin, digital ID or yung ID card which is yun nga option na kung may makalimutan mo yung physical card mo ay may option kayo na may ma-access itong ano digital ID na to. So sa ngayon naman siguro halos naman lahat tayo smartphone ang gamit tapos yung load naman mga daling gawa ng paraan yan or much better na kung halimbawa talagang duda yung enforcer, makiki-hotspot muna kayo sa enforcer para ma-verify lang yung ano, yung registered ID nyo. Balik nyo ID card, lanya. Hanap tayo ng magandang comment. In the event that I have lost or left my physical DL while driving, will this EDL be honored by checkpoints HP certain? Sabi nga sa ano comment, ano yan, kaparehas din ng physical card. Siyempre, i-honored pa rin yan. Kung hindi naman i-honored, ay bahala na sila. I-record mo na lang at ayun, pakasuhan mo kay Busita. Kung talagang inano nila, in-insist yung paghuli sa inyo. So, ayan mga master, konting kalaman lang at sana mayroon kayong natutunan dito sa video na to at i-share nyo para ma-aware na rin yung mga ating mga kaibigan, kamag-anak at syempre yung iba nating mga kasamahan. So, hanggang sa susunod na video mga master at hanggang sa muli, Master Jelon, let's go!